Okay, pagbukas po tayo sa Lucas 12, 14 to 17. Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito. Gaya ng nasusulat, huwag kang matakot, lungsod ni Sion. Masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa isang batang asno. Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad. Ngunit matapos na si Jesus ay maluwalhating nabuhay muli, naalala nilang ganoon nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Kaya't gayon ang nangyari. Last verse, ang mga tao kasama ni Jesus noong tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at muli niya itong binuhay ay nagpatotoo tungkol sa nangyari. Salamat po sa pagkabasa. Salamat po, Sister Rizam. Ngayon po, brada po tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos kung saan nayahayag po ng ating pastor. Namnamin po natin ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito dahil minsan lang po ito nating mapapakinggan. At tunay na ito'y pagkain ng ating espiritual na buhay. Sabi nga, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita na nagbubuhat sa bibig ng ating Panginoon. So, ngayon po, handa po natin ang ating mga isip at puso sa pakikinig ng salita ng Diyos at buksan natin ang ating kaisipan upang matanggap po natin ang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pastor, Pastor Jess Digdigin. Okay, praise God. Purihin ng Panginoon at salamat Sister Lori. At salamat sa Panginoon. At kayo ay nagtitiis. Amen. Dahil sa inconvenience na blessing ng Panginoon, ang ating maliit na church, gagawin na niyang building. Amen. Thank you, Lord. Praise God. So, welcome po tayo sa ating gawain sa Panginoon, Christ Immutable Church International. At isang mapagpalang umaga sa bawat isa. At malaya tayo ngayon sa pananambahan sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. So ang ating pong monthly theme ay ito pong balanced budget. So yan po ay ating sinusundan, no? Bawat buwan, ating tema. Pag sinabi mong budget, yan, di ba? Pondo, o yung halaga, saan ba ito gagamitin? At, siyempre, kailangan paghandaan, di ba? Ayan po yung budget. Bago na yung pangangailangan ng iglesia. Nananawagan si Pastor Munding. Calling on you na mag-ambagan tayo. Diba? Kasi pag nag-ambagan tayo sa Panginoon, yung ginawa ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. At ang iyong katwiran ay mananatili magpakailanman. Pero bago ang lahat, tayo muna ay mag-pray sandali. Let us pray. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa kalakasan na muli kami po ay nagkatipon-tipon para ikaw sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po Diyos sa pribileyo sa pangangaral ng banal mong salita. Gamitin mo ang banglingkod, Lord God, ang iyong kalwalitihan ng siyang mahayag sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa bawat isa at ang kaligtasan na kay Kristo Jesus na aming natanggap ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Panginoong Yeso Kristo, kung aming samot panalangin. Amen. Praise God. So, welcome po sa ating gawain sa Panginoon. At pagpatuloy natin ang ating pong topic for today. Ito po yung the harvest ashamed, di ba? Yung kahihiyan, di ba? Sabi nga ng banal na kasulatan ay makamtan mo man ang buong
yung mga bagay. No? Sa wikang Ingles, sabi ron, what the profit for man if he shall gain the whole world, but he will lose his own soul. What is the exchange of your life? No? Makamtan mo man ang mga bagay sa buong sanglibutan, kung mapapahamak ng ang iyong kaluluwa, ano ang kapalit ng iyong buhay. So, sabi nga, doon sa banal na kasulatan, huwag tayong palaya, di ba? Mag-ingat tayo sa kasakiman, no? Yung covetousness, paghahanap sa mga bagay na panlupa. Okay? Pero sinabi po ng Colossus, chapter 3, na ang iyong puso't kaisipan, no? Set your affection, yung iyong pagmamahal, pag-ibig, things from above, not things on below. Yung huwag sa mga mababa, di ba? At sabi nga ang ating mga portion na ating tatalakayin ay we harvest a shame when we fail to praise God. At ang pangalawa, we harvest a shame when we fail to share our blessings. We harvest a shame when we added body a soul, diba? And lastly, we fail when we reject or don't accept the goodness of God. So, yan po yung ating tatalakayin. So, sabi ng banal na kasulatan, all things that have breath shall praise the Lord. Amen? Amen. Kaya kayo ay buhay. Diba? Tayo ay buhay. Sabi ng Diyos, hinigahan niya ang butas ng ilong ni Adan at siya ay naging kaluluwang buhay. Okay? So, yung praising the Lord ay isang aksyon ng pagsamba sa Diyos. Diba? At ang Diyos ay tumatawag ng mananamba. Amen. Yung mananamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, ito po yung the Spirit of the Lord is within us. Diba? At yung katotohanan ay nasa Kanyang banal na salita. Kaya nga sabi roon sa pag-aaral sa Sunday School, paano ba ikaw magiging banal? Diba? Sabi roon sa John 17:17, pakabanalin mo sila sa iyong salita, sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Amen. Napaka-importante sa buhay natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Okay? Kasi, pag narinig mo ang salita ng Diyos, magbibigay sa iyo ng kapayapaan, magbibigay sa iyo ng inspirasyon, ng guidance, at magbibigay sa iyo ng biyaya tungo sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo na buhay na walang hanggan. Kaya po, mga kapatid, sinabi ng banal na kasulatan, habang may buhay tayo, i-practice na natin ang pag-praise sa Panginoon. If you fail, merong shame. No? Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo, kung ikinahihiya mo ko sa harapan ng mga tao at sa aking ebanghelyo, ay ikakahiya ko rin ikaw pagparito ng Ama sa langit. Diba? Kaya, kailangan ay huwag tayong mahiya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roman chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang pangangaral ng Ebanghelyo
sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos tungo doon sa ikaliligtas. So, if we preach the Word of God, marami ang magkakaroon ng kaligtasan kay Kristo Jesus nating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, sabi sa banal na kasulatan, all things that have breath shall praise the Lord. No? It is an act of worship. Sinasamba natin ang Panginoon. Kailangan ng bawat anak ng Diyos o yung mga tao ay meron silang panahon, no? Budget. You budget your time. Okay? Sabi nga, time is short. Ba? Habang buhay pa tayo, i-practice na natin yung pagsamba sa Diyos. Amen. Yung nagpupuri tayo sa Kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, di ba? Amen. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, minarapat tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Yesu Kristo. Dati tayo ay malayo sa Diyos, ngunit ngayon ay pinalapit sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesu Kristo. Kaya kung sino ka man, baging sino man tayo, pag lumapit tayo sa Diyos, hindi naman tayo niya itataboy. Di ba? Sino nagtataboy? Diba? Yung mga mataas yung ere, di ba? Yung mga bapride, yung mga nangahama, aba, itataboy ka niyan, di ba? Aba, mataas yung aking pinag-aralan. Kilala ako sa alta sosyedad, di ba? Tapos pupunta ako dyan sa maliit ninyong gawain. Pero mapalad ang sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Amen? Amen. Kasi practice to ng mga early Christians eh. In Acts chapter 2, verse 42 and 47, dahil pong babasa ng ating kapatid bilang tulong. Kasi malabo na yung inyong abang lingkod, no? Yung mata. I am 70 years old eh. Kaya 42 hanggang 7. 42 na 47. Ito pang sabi. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tanghanan na masaya at may malinis na kalooban. Last verse. Nagpupuri sila sa Diyos at pinalulugdan sila ng lahat ng tao at araw-araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Amen. Amen. Salamat, Sister Malu. So, ito po yung kaugalian ng mga unang mananampalataya. Sila ay nagkatipon-tipon, nagkaisa sila sa panalangin, sa pangangaral ng banal na salita ng Diyos, at yung breaking of bread, no? Lahat ng silang ari-arian ay pangkalahatan, equal. At dinaragdag ng Panginoon sa kanila ang mga kaluluwang nangaligtas. Amen. Di ba? Kaya, sa pagpapatuloy natin, ay huwag tayong mapigilan, di ba? Magpatuloy tayo kasi tayo ay sinabi ng Panginoong Jesucristo na magpatuloy tayo sa panalangin. Pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Manalangin ang walang patid. Kaya importante yung pananalangin. At ang Diyos ang siyang sasagot, di ba? Pag nanalangin ka, sasagot sa iyo ang Panginoon. Amen. At iyan ay sinabi ng banal na kasulatan. Ngayon, pag nanghingi ka sa Diyos, bibigyan ka niya.
Diba? Pag nangihingi ka, bibigyan. Ang kumakatok, bubuksan. Yes, Lord. Ah. Hanap, mga Ang umahayo, makakasumpong. Kaya yan po ang golden rule ng banal na salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ugaliin natin ang pananalangin. Isa rin po itong pagsamba sa Diyos. Pagpupuri sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, o sige, maghintay ka lamang, di ba? O sige, bibigay ko na sa'yo. O, maghintay ka. Kaya hindi naman agad-agad yan, parang humihingi ka ng instant noodles, di ba? Instant. Yan po ay binibigay ng Diyos kung meron tayong pagtsatsaga. Okay? Tingnan ninyo, pagtsatsaga ng mga mananampalataya sa CICI Church. Unti-unti sinasagot ng Panginoon. Amen. Diba? Dati ay sabi ni Pastor Joel, ay sa tambakan ng mga, ano ba yun, mga bote, mga garahe, Junk shop. junk shop, yan. Pero ngayon ito na, binigyan na tayo, no? Ng building ng Panginoon. Kaya, ang panawagan, ay mag-share naman tayo, di ba? Kasi ito yung sinagot ng Diyos sa ating panalangin. Pero kaya ka humihingi sa Diyos eh. In Philippians chapter 4, verse 6, kailangan ka rin magpasalamat. Amen. Di ba? Sabi doon sa Psalms 105, sabi roon ay, you bless the Lord and thanks Him. Di ba? Pasalamatan mo siya. And everything, we must give thanks to the Lord. Okay? So yan po yung, meron tatlong hayop kasi, no? Yung isa, swine. Nagbibigay siya ng kanyang karne, no? Yung katawan niya, binigay niya. Ay yung cow naman, nagbibigay ng gatas. Diba? Ay yung manok, nagbibigay ng itlog. Pero pag uminom siya ng tubig, tumitingala siya. Diba? Ano ibig sabihin yun? Salamat po, Diyos. Sino sa tatlong ito? Kayo. Kailangan magpasalamat ka sa Diyos, diba? Sa buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Dahil malakas ka pa, diba? Amen. Bata ka pa, diba? Yes, amen. Sabi sa Amos 4:12, prepare, diba? To meet the Lord thy God. Diba? Yan ang sinasabi na in the days of thy youth, sa panahon ng iyong kabataan, ay salubungin mo ang Panginoon. Diba? At yan ay sinasabi sa Philippians chapter 4, verse 6, be careful for nothing, but everything in prayer and supplication with thanksgiving, and let your requests be made known unto God. Diba? Sasagutin yan ng Panginoon. Sapagkat tinuro ng Panginoong Jesucristo na tayo ay palaging manalangin. Kayo ba'y nananalangin araw-araw? Amen! No? Ang lakas! Pinapanalangin natin ang isa't isa sa atin. Amen. Diba? Pinapanalangin natin na daragdagan ng Panginoon ang ating bilang. Amen. And the Lord our God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, sinagot na niya andito ang ating mga kapatid. Amen. Amen! Amen. Bakit? Kasi nakonvict sila ng banal na espiritu eh. Amen. No? Yung panahon na si Sister Joy, na ating kapatid, sa Panginoon, ay ito pala ang kanyang programa ng Panginoon para mahayag ang salita ng Diyos sa kanyang mga mahal sa buhay. Amen. No? Amen. Praise Kaya God. mga kapatid, patuloy tayo sapagkat sabi ng banal na kasulatan, all things that has breath shall praise the Lord. Amen. Sino ang hindi nagpi-praise? Sabi naman doon sa Psalms 115, the dead praise
net the Lord and go down to silence. Diba? Tingnan mo, yung patay hindi yan nagpupuri sa Panginoon. Ang nagpupuri sa Panginoon ay yung mga buhay. Kasi buhay ang Diyos natin eh. Amen? Buhay ang Diyos natin. If we do this, ay hindi ka ma-ashamed, di ba? At ang ganda ng talakayan kanina, no? Sa Sunday School. Ang tatalino ng mga anak ng Diyos. No? Very lively, no? May mga reasoning. At talagang well studied, no? Well versed, no? Doon sa tinanong ni Sister Nori, ang nag-backslide ba ay ligtas, di ba? So, yan naman ay sinagot, no? Maliligtas yun, siya ay ligtas, bagamat siya nag-backslide, ligtas siya. Ngunit wala siyang tatanggaping gantimpala, reward, di ba? So, ang laking pagsisisi. Sabi mo, buhay pa ako noon eh. Hindi ako patuloy sa Diyos. Hindi man lang ako nagpuri, nagpagamit, hindi ako nag-pray. Diba? Hindi ako gumanap ng ating tungkulin. So ngayon pa lang, pinapractice na natin itong pagsamba natin sa Diyos. Amen. We have this shame when we fail to share our blessings. Amen, no? Amen. Sabi roon eh, bless ye the Lord and thanks Him. Lahat ng blessing, ibinigay na sa atin, di ba? Binigyan na tayo ng ating pangangailangan. Binigyan tayo ng buhay. Binigyan tayo ng Panginoon. No? Lahat na yan, binigay na. At binigyan tayo ng ating iglesia, ng ating church building. Binigyan tayo ng mga pamilya, di ba? So yan ba ay hindi mo tatanggapin? Diba? Tanggapin mo lahat yan, galing yan sa Panginoon. Amen. That is a blessing. Kaya nakipag-wrestle si Jacob, no? Doon sa angel of the Lord. Nakipag-wrestle siya, wrestling, no? At sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibless. No? Binless siya ng angel of the Lord. Pero tinapik naman ng kanyang balakang. Kaya nagpahikang-hikang na din siya, di ba? Yan. Kaya yan po ay isang blessing sa ating Panginoon. Yung pagtapik pala sa balakang ni Jacob, kasi meron siyang kasalanan. Kaya kapatid niyang si Esau, di ba? Dinaya niya si Esau. Kaya siya natakot kasi baka kitli ng buhay niya. Pero the moment na maghahanap na siya ng kapatid, ay nagyakapan sila. Diba? Kasi yung time, yung panahon, ay lumamig na yung init ng damdamin ni Esau. Kasi binigyan ni Jacob ng mga regalo. Diba? Bigyan mo ba namang sangkaterbang baka? Sangkaterbang sheep, di ba? Sangkaterbang mga hayop, di ba? At mga alipin. Hindi ka ba masisiyahan? Di ba? Kaya nagyakapan yung magkapatid. Nagkaroon ng forgiveness, pag-ibig sa kanilang puso. Amen! Amen. Kaya sabi nga, magmahalan nga tayo because ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Blessing yan. Okay? Ang blessing ay meron tayong talent, di ba? Meron tayong talent, meron tayong treasure, at meron din tayong time, talent, and treasure, di ba? So yan po ay binabudget natin, no? Meron tayong budget sa oras sa Panginoon, meron tayong budget oras sa pag-pray, di ba? Meron tayong ability na tumulong sa ating kapatid,
kung ito'y nasa inyong kapangyarihan, di ba? At meron tayong treasure, okay? So, yung treasure is about yung mga tinatangkilik mo, okay? Kasi, pag nagbigay ka sa Panginoon, bibigyan ka rin ng Panginoon. Sabi sa Lucas 6:38, siksik, liglig, at umaapaw pa. Diba? Kaya sabi yung hamon ng Lord God, try me. Diba? And I will pour out the blessing in the windows of heaven that no more rooms shall receive it. Diba? Kaya ito ay isang hamon ng Panginoon. Try me! Subukan mo ako. So, pag hinamon tayo ng Panginoon, it is an act of faith, diba, na gagawin natin para sa Panginoon. Pag ginawa mo yan, sabi noon sa 2 Corinthians 9:7, love God a cheerful giver. Diba? Iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay sa Kanya. Hindi napipilitan dahil sa pangangailangan. No? If you give to the Lord ng blessing na galing sa iyo, aba, sabi ng pangako ng Panginoon, I will pour out blessings in the windows of heaven that no more rooms enough to receive it. Diba? Biro mo, siksik, liglig at umaapaw pa. Alam niyo po, meron isang tao na sabi niya, kasi ano na ako invalid na PWD. Wala, hindi na ako makagawa sa Panginoon. Pero mayaman siya. At meron siyang mga lupain. No? Sabi niya, ibibigay ko na lang sa gawain sa Panginoon ang 2 hektarya ng aking lupa. So, tanungin natin, bakit ibinigay niya yung 2 hektarya na lupa sa gawain? Kasi ang kanyang katwiran, pag namatay ako, hindi ko na madadala yan. No? At pag namatay ako, aharap ako sa Panginoon, tatanungin ng Panginoon ako, anong ginawa mo nang ika'y buhay pa? Diba? Ay, nagbigay ka ng sa record, nagbigay ka ng 2 hektaryang lupa sa gawain. No? Sabi, welcome unto the kingdom of the Lord. Diba? Well done. Kapatid. Diba? Kasi nagbigay siya sa gawain ng Panginoon eh. Kaya, ang binigay mo sa Panginoon, sabi roon sa 2 Corinthians chapter 9 hanggang 14, ang iyong katwiran ay mananatili magpakailan pa man. Amen. Diba? Kasi yung blessing isinyer mo eh. Okay? Ngayon, kung hindi mo isinyer, ay katulad ng isang tao na sagana ang bunga ng kanyang lupain. No? And then, dahil sagana siya, ay sabi niya sa kanyang sarili, igigiba ko ang aking mga kamalig at gagawa pa ako ng 3 malalaking kamalig. Diba? Meron siyang desire ng development. No? Kaya nga sabi niya sa kanyang sarili, kaluluwa ko, ikaw ay kumain, uminom, at magpahingalay. Diba? At magsaya. Kaya sinabi naman ng Diyos, ikaw na haling. No? At sinabing haling, ikaw na mangmang, diba? Full. Mangmang. Ikaw na mangmang. Ay, sa gabing ito, kukunin ko na ang iyong buhay. Nagpakayaman ka sa iyong sarili, ngunit naging mahirap ka naman sa Diyos. Ang iyong inipon, mapapasa kanino kaya. No? Kaya, mga kapatid, we have best shame if we account
our body a soul. Okay? Yung body natin ay flesh and bones and blood, di ba? Ay sinabi rin ng banal na kasulatan na in 1 Corinthians chapter 6 verse 19, your body is the temple of God, no? If you defile your body, God will also destroy you. Kaya iingatan natin ang katawan kasi templo ng Diyos. Okay? So, yung ating katawan, ginagamit natin ito para sa Diyos, no? Sa pagpupuri. And then, yung nakalimutan ng taong ito, na meron pang isang light, no? Yung kaluluwa niya. Kasi yung body natin, kailangan natin ng material food, pinakakain natin, di ba? Nag-exercise tayo, at umiinom tayo ng mga vitamins, ang mga supplements, di ba? Para maging malusog ang ating katawan, no? Isa pa rin itong budget, no? Yung budget ng buhay mo. Habang maaga pa, ingatan mo na yung buhay mo, di ba? Magpagamit ka na sa Panginoon. Baka mahuli ang lahat, di ba? Kaya kailangan ay naroon yung nagpapagamit tayo. Kasi ang Panginoong Diyos naman ay mapagdiyaya. Ang pagkain ng iyong katawan ay material food. In Mateo chapter 4 verse 4, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Okay? So, pagkain niya ng kaluluwa. Yung kaluluwa rin natin, pakainin din natin, di ba? Yan po yung pagkain ng kaluluwa which is the Word of God. Okay? Sabi ni Apostle Pablo, being born again, not of corruptible seed, but incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. 1 Peter chapter 1, verse 23. Kaya, you share your blessings, no? At itong soul ay ito ang aakyat doon sa kaharian ng Diyos. Diba? Our body will be turned into the grave, di ba? Pero yung ating soul, ito yung aakyat sa Panginoon, no? Kaya mag-ingat din tayo, no? Sa pakikinig ng mga music, di ba? Kasi meron din music na sinasamba si Satan, Amen. di ba? At meron din music na talagang nagpupuri sa Panginoon. Kaya namnamin natin, no? Kaya pag masaya kayo, sabi doon sa music, I love the devil woman. Diba? Devil yun, di ba? Pagsampa sa kay Satan yan. Kaya tayo ay sumasamba sa Diyos na buhay. At tayo naman ay hinahanap niya, di ba? At i-bless niya tayo. Kaya sabi ng salita ng Diyos sa Mateo chapter 5, mapalad ang mapagkumbabang puso sapagkat mamanahin nila ang lupa. Diba? Mapalad ang nagbibigay sapagkat sila ay bibigyan. Mapalad ang nagugutom dahil sa katwiran at sa kanila ang kaharian ng langit. Okay? Mapalad pag kayo inuusig na dahil sa aking pangalan na sinasabing na pawang kasinungalingan. Ngunit magala ka. Diba? Sa'yo ang kaharian ng langit. Amen! Kaya if you bless the house of the Lord, if you bless our brethren, brother and sister, if you bless God and bless you, ay pagpapalain ka ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Amen. Sino ba ang pinagpala? Amen. So, yung mga nagsalita ng amen, yung amen kasi siya na what? Pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Amen. Bakit? Sa gitna ng maraming gawain sa bahay,
meron kang budget sa time. This is the Lord's day, di ba? 6 days for a man, and 1 day is for the Lord. Amen. Diba? Kasi hindi naman lahat ng araw sa atin eh. Isang araw sa Kanya. Hindi pa nga tayo isang araw, di ba? Ilang oras lang tayo dito? So, brother and sister, it is a moment na mag-share tayo ng ating mga blessings. Okay? Talent, treasure, and time. Okay? 3 T's, time, talent, and treasure. Kaya, and the last, ay sabi roon na we harvest a shame if we fail, when we don't accept the goodness of God. Amen. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Diba? God is good all the time, sabi ng mananampalataya. And the goodness of God, yung kanyang kindness, yung kanyang compassion, yung kanyang pag-ibig, ay binibigay niya sa atin. Diba? Goodness of God. Isa sa kabutihan, kagandang loob ng Diyos ay kalooban ng Diyos na lahat tayo ay mga ligtas. Amen. Yan ang kalooban ng Diyos. Alasap na sinasabi ng banal na kasulatan, iniibig tayo niya. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino man sa kanya sumampalataya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. This is the day of salvation. Diba? I-accept natin ang goodness ng Panginoong Diyos. Tanggapin natin siya. Diba? Sabi nga doon sa John chapter 1, verse 11 hanggang verse 12, He came into His own, si Kristo. He came into His own, but His own received Him not. But as many as received Him, to them gave He the power to be called the sons of God, even to them that believe on His name. Diba? Ano yung pangalan na ibinigay ng Angel Gabriel? Ang itatawag niyo sa Kanya ay Jesus. Bakit? Kasi ililigtas niya ang Kanyang sariling bayan. Okay? Ang Israel ng bayan ng Diyos. Hindi ba tayo ay bayan din ng Diyos? No? Sabi ng ibang mga ngaral at katuruan, ang Pilipinas daw ay Ophir. It is the land of gold. Diba? Pero wala naman tayong mahawakang gold. No? Sabi nga, the land of gold, Ophir. No? So, yan po, ang goodness ng Panginoon, tatanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Diba? God commended His love toward us while we were yet sinners. Christ died for us. So, si Jesucristo ay namatay ng dahil sa ating makasalanan, inilibing. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na magmuli. No? If you confess that Jesus Christ has been risen from the dead, and you believe in your thine heart, thou shalt be saved. Amen ba? Amen. Amen, di ba? Kaya, mapalad tayo na tumanggap sa Panginoong Jesucristo because ang kanyang kabutihan, kanyang kagandahang loob ay ibinigay na sa atin. Sino ba hindi tumatanggap? Ang hindi tumatanggap sa Panginoong Jesucristo, ayon sa banal na kasulatan, ay hinatulan na. Ngunit ang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay binibigyan ng buhay na
walang hanggan. Marami na sa atin ang tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Marami rin naman ang hindi pa tumatanggap. This is the moment na tanggapin nyo ang Panginoong Jesucristo. Kung hinihipo kayo ng banal na Espiritu, ay ipag-pray natin kayo at lumapit sa harapang ito. Amen. 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 Pero yung mga tumanggap na, remain sitting down. Okay? Kasi ina-accept natin ang goodness ng Panginoon. Okay? Meron bang lalapit sa Panginoon? Tinatawag kayo para tanggapin ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, ayon sa banal na kasulatan, meron kang buhay na walang hanggan. Amen? Marami na nagpapatuto na mga manangaral, mga scientists, na sila ay nakarating ng langit. Sila ay pinabalik. No? Yung isang pastor pinabalik, si Pastor Daniel. Bakit ka pinabalik? Kasi hindi niya pinatawad ang kanyang asawa. Biro mo, siguro nagkamali yung asawa niya, hindi pinatawad. Kaya pinabalik siya ng Panginoong Diyos para ituwid yung kanyang hindi pagpapatawad. Kaya mga kapatid, sa oras nito ay tayo ay manalangin. At kung kayo ay nandyan sa upuan, ay tanggapin natin ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang kabutihan. Tayo ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo at sa malayang pangangaral ng banal mong salita. Sa pamagitan mo ng banal mong Espiritu, ay pinagwikaan ang bawat isa sa amin ng katotohanan ng banal mong salita. Sa iyong presensya, O Diyos, nagpapakababa kami ng aming puso, ng aming mga sarili, sa aming mga pagkukulang, kasalanang nagawa, sinasadya mo hindi, Panginoon, ay nandoon, Panginoon, ay humingi kami ng kapatawaran. Salamat po, Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig at kagandang loob sa bawat isa, na meron kaming Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo. Mula ngayon, ang buhay namin, Panginoon, ay ikaw na po ang siyang maghari sa aming mga buhay. Daragdagan mong aming pananampalataya, magampanan namin ang pagsunod sa iyong mga kautusan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo at i-bless mo, Panginoon, ng iyong mga anak na dumirinig ng banal mong salita. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po ang aming samot panalangin. Amen. Amen. Praise God. Puri ng Diyos. Amen.